Malingaw gyud ko ani nga to ang mga amigo nga mga dili Katoliko. Sa ilaha nga gitawag og kadesperado, bisag unsa na lang gid intawon ng ilahang ipangyawit. Bisag unsa na lang gid intawon ang ilahang gipang istorya. So, nalang ko tagaan og tawag ini nga reaksyon nga ano ba ginasulti nila ba nga mga Katoliko, pagano. Murag mao nay hilo nga gibutang sa ilang mga pastoy sa ilang huna-huna para mamahimong daot ang ilang tan-aw sa Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana. Tinuod ba ang simbahang Katoliko pagano? No. Nga naman, historically speaking, classified by way of evidence sumala sa gitawag og ebidensya, classified ang simbahang Katoliko nga Christian Church. Mabitaw ang Encyclopedia Britannica, the Roman Catholic Church is a Christian church characterized by its uniform, highly developed organizational and hierarchical structure, traces history from the College of the Apostles in the 1st century AD. So wala gyud dito nga a pagan church, kundi a Christian church o sa Kristohanon nga gitawag og iglesia. Ug ang kasaysayan sa simbahang Katoliko before pa ang mga sulpot nga nanghimugso ni adtong 16th century, ang simbahang Katoliko siya lang ang only Christian church nga nag-exist ana nga panahon. Okay, actually before 1054 manggod, usa lang manggod kabuok ang Catholic Church. Wala pa Eastern Church, wala pa gitawag og Western Church. So kung mayong ka nga Catholic Church, mao na ang Roman Catholic Church headed by the Pope of Rome. So kung mingon ta nga ang simbahang Katoliko pagano, murag gibinuangan nato ang ato ang kaugalingon. Nya nahulog ba nga dili ta edukado or wala talaga kakabot og edukasyon? Kaya syempre, imposible man lang mabutang diya sa mga libro sa kasaysayan ng simbahang Katoliko Kristiyano. Nya pagkahuman ipamugos gid ninyo gitawag og pagano. So mahulog ta nga wa tay kabangkaagan or wa tay edukasyon kung atuan nang ipamugos kana nga klase nga biniltuldo nga mga pulong. Number 2, kung mingon sila nga ang simbahang Katoliko pagano, ang nahitabo nagsunod-sunod din sa librong pagano. For example, ang kanang Biblia, Katoliko may nagpagawas ni ana, Katoliko ang nagdeclare ni ana nga ang Biblia sinulat nga pulong sa Dios. Di man ka makabasa sa Biblia nga ang Biblia sinulat nga pulong sa Dios, gawas sa tudlo sa Iglesia Katolika Apostolika Romana. So kung tinuod ng simbahang Katoliko pagano, buot ba ding ipasabot or ato ubang sabton ang atong mga higala nga mga sulpot naghimo or gitawag og nagtuo, nagbaton, nagtudlo og libro nga kung diin gikan sa paganong reliyon. Binangag na nga klase nga gitawag og argumento kay again dili mo mahimong Kristiyano, dili mo mahimong gitawag og tawagon na Kristiyano kuno kung wala ang simbahang Katoliko. Atong hinumduman nga wa pa mo ning sulpot nga daw tawag ini mga uhong resultas dalugdog na ana ang Christian Church, and that Christian Church mao na ang Roman Catholic Church. Mabitaw pag-abot ni Fernando de Magallanes, di ba? O ang tawag ng Pilipinas nahimong Christian nation. Wala gyud na na-classify ang Pilipinas nga nahimong pagan nation. Christian nation gyud. Buti pasabot ang miabot sa Pilipinas nga Romano Katoliko o sa ka Christian religion. Okay, number 3 points. Mga sila nga ang Katoliko, tawag daghan daw ka mga pagano nga gitawag pagtulunan. For example, ganda daw pagbaton og mga ribulto. Ngano kung magbatong ang ribulto, pagano din na? O ang mga Hudyo kaniya to nagbaton magribulto. Ang Old Testament na may ribulto, pagano po sila? Magampo magatubang si ribulto sa pagado daw na. Oh, kumusta man lang yun ng Kristo kung mga Hudyo kaniya to? Magampo, magsimba sila, magatubang magribulto. Subot pasabot, pagano po daw atong Ginoong Kristo? Oh, may magposisyon-posisyon daw og tawag ining ribulto. Pagano daw kuno na? Oh, ang mga tawag ining mga Hudyo kaniadto, ang Daang Testamento kaniadto, giposisyon nila ang ribulto sa anghel. Ribulto sa gitog kirubin, so pagano po dai sila? Ano sa mga mahitabo nga mamahimo kang pagano? Number 1, mamahimo kang pagano kung nag-ila ka og daghang mga Dios. Ang simbahang Katolika o salamang kabuk ang Dios nag-iila. Now this is the Catholic faith, we worship one God. Mao na ang declaration sa tawag ini nga credo sa simbahang Katolika. O salamang ka Dios. Number 2, wala mi daghang mga Dios. Kanang mga santos ninyo, kanang mga ribulto ninyo, dili man na may among Diyos, kaya among Diyos na mas langit.
Dili na may among Diyos, kundi mauna ang representasyon sa mga persona o sa mga characters nga naay kalambigitan sa Diyos or mga higala sa Diyos. Wala mo na ilahin taong Diyos. Uy, kung kamoy nag-ila, nagunahon na nga mga Diyos na kamoy nakasala, dili kami. And lastly, mga sir o mga ma'am, kung mayroon sila nga ang simbahang Katolika, pagano, nahulog nga ilahang ginsulto ang ilahang gitawag og kaugalingon kay most of their teachings, for example, the Bible is the Word of God, teaching man sa simbahang Katoliko. Di ba? Kanang kapitulo, bersikulo nga, paborito nilang ginagamit, ang simbahang Katoliko may nag-provide ni ana. So nahulog nga, mura silang iro. Gisukan na nilang simbahang Katolika, pero gikaon nila ang Biblia, nga gikan simbahang Katoliko. Di ba? Oh. Nya pagkahuman, concerning sa pagtukang Ginoong Jesucristo. Oh, asa man sa nakabaton og pagtukang Kristo kung pinagtudlo nila. Kisa man ang pinakaunang protestante nga nagtudlo may tungod kang Kristo nga mo igituan simbahang Katoliko, si Martin Luther. Kung wala pa, itawag ka na si Martin Luther, wala, di mo kailang Kristo. Mga pagano pa mo until now. Pero ang tinuod gid ana, kinagyo mga sulpot ang mga pagano. Nga naman, kay ang ilang mga founders nagpaila, implicitly implied nga mga manluluwas pod. Nga naman, tanawara, kompetensyaan nilang iglesia ang gitukod ni Kristo. Instead of dito ipasakop sa iglesia ang gitukod ni Kristo, nagtukod silang ila, pagkaman ino nila nga, kami mo tinuod. So, nag-act sila as manluluwas. Number 2, nag-create po silang ila ang kaugalingong teaching. For example, Bible alone. Huwag man nagitudlo sa mga apostol. Kaya gitudlo sa mga apostol, scripture and tradition. Yan sila, Bible alone lang. Imbento man ng Luther. Si Luther may nag-imbintuan na niya mo inyo ang tawag ilang gisunod. So, man-made doctrine. Panagpaganismo gihapon. Nag-ila ba mo og laing Diyos gawas kang Kristo? Yes! Nga naman, kanang Kristo nga inyong giila, walay inahan. Wa man nyo tahura na iyang mama. Wa nyo tahura ang inahan sa Ginoo. Oh, gitaho daw kuno ninyo ang Kristo, pero wa nyo tahura ang inahan. Dauton pa nyo inahan. Himuon pa nyo makasasala. Himuon pa nyo madagag mga anak. Sus, Ginoo ko, lupig pa hustis. Luuya po sa mahal nga biyarin kong mauhon. Muna ka ng inyong Kristo, lahi na nga Kristo sa nakasulat sa balaang kasulatan. So, daghan mong Kristo nga gituuhan. So, dili ang simbahang Katoliko mo pagano, kamo ang pagano. O kinaanon mo din na, bihain ninyo na, oy, sulod mo simbahang Katolika kasi sigurado yun, maluwas mo, tungkol kayang manuluwas ni ini, mao nga tong Ginoong Jesucristo. Okay? Sa hindi pa po nakapag-follow sa mga pages po natin, i-follow nyo po yung mga pages po natin. RJ Horolanciano II TV, Apolia Punto Argumento page, Kuya Apologist TV page, and RJ's Vlog 2022. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng Facebook stars. And also, sa atin po mga channels, sa hindi po nakapag-subscribe, i-subscribe po ninyo yung mga channels natin. The Lay Catholic, Apologist International Official, RJ Sano II TV, Kuya Apologist TV, and Barrio Kawayan Religious Forum. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng super sticker, super chats, and super thanks. And maraming salamat po sa mga kapatid at mga Katoliko na ulis pong tumutulong sa programa po natin. Maraming salamat po. Nang dahil po sa tulong at suporta po ninyo, ang programa pong ito, until now, andito pa rin po sa social media. And until now din po, nangangailangan pa rin po tayo sa tulong at suporta po ninyo dahil wala po kami magagawa rito mga sir, mga ma'am, kung wala po yung tulong at suporta po ninyo. Sa gusto pong tumulong, sa gusto pong sumuporta, pwede po ninyong ipadala ang tulong at suporta po ninyo sa pamamagitan po ng ating mga account numbers dyan po sa ating pong screen. And pwede nyo po kaming i-message sa ating pong page kung via remittance po yung ipadala po ninyo. Maraming salamat po in advance.